nagtagimpal na pagbubunyag sinitaan ng Vice Presidente si Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umunay pagbibigay suporta nito sa mga komunista at New People's Army or NPA. Sa isang payag, hindi na itago ni VP Sara ang kanyang galit at pagkadismaya sa iniwalat na aktibidad na kinakasangkutan na bunoon ni Romualdez na nagdulot ng pagkalito at pagkakahati sa hanay ng mga opisyal ng pamahalaan. Ayon kay VP Sara, ang mga ganitong aksyon ay isang pagtataksil sa gobyerno at sa mga Pilipinong nagtitiwala sa mga leader ng bansa. Ano niya, hindi dapat hinahayaan ang ganitong klaseng suporta sa mga grupo. Ang layunin ay pagbagsakin ng gobyerno at maghasik ng karahasan. Dagdag pa niya, dapat magsilbing babala ito sa iba pang opisyal na nagpapakita ng simpatya sa mga kilusang nagdadala ng kaguluhan sa lipunan. Samantala, patuloy na umiinit ang usapin at inaasang magbibigay ng pahayag si Speaker Romualdez upang linawin ang mga akusasyon laban sa kanya. Maraming mga mambabatas ang nag-aabang sa magiging tugon ni Speaker, lalo na ang mga akusasyon ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa kanyang liderato at sa buong administrasyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga slip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mismo ang nagkumpirma mga kababayan na sinusuportahan nitong si Tamba, Speaker Martin Romualdez, ang mga komunista. Specific po ang sinabi ni VP Inday Sara mga kababayan na tinutulungan ni Martin Romualdez ang mga NPA. Ano bang spelling ng NPA? Capital NPA. Lalong-lalo na etong mga legal funds sila sa Kongreso. Dahil sa kagustuhan ni Tamba, nasirain si VP Inday Sara. Nakikipagsayaw na itong si Romualdez mga kababayan sa mga komunista. Panoorin po natin. Bumulong ang Makabayan Bloc kay Martin Romualdez. Na-remember niyo yun? May picture nga di ba mga kababayan na grabing tawa. Abot tenga po ang tawa ng mga member ng Makabayan Bloc mga kababayan kasama ni Tamba. At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin, the enemy of the enemy is my friend. At dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan Makabuang Bloc. NPA, pakinggan nyo mga kababayan ha. Suportahan ang Makabayan at ang NPA. At ang NPA. Hulihin si Tamba. Hulihin. Nakinig siya. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget. Tanggalin ang budget ni Sara. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng House. Hindi ko alam Pinaghandaan na mga kababayan. Kasi nasabihan na lang ako nung kaibigan kong congressman pagkatapos na. Nung nakita ko na nagsabi si Zaldico tanggalin niya ang confidential funds ng Office of the Vice President. Request po yan ng Makabayan Bloc kasi mga kababayan dahil ang confidential fund nagagamit ni VP Sara laban sa kanila. Ang sagot naman sa kanya nung kaibigan ko na congressman, alam mo, si Inday Sara, walang pakialam sa pera yan. Correct. Magtatrabaho yan kahit anong budget. Alam niya yan. Kahit i-zero niyo pa. Alam din niya, limitado ang pera ng gobyerno. Kaya magtatrabaho yan. Trabaho lang ang gusto niyan. So doon ko na lang naintindihan na aatake sila gamit ang confidential funds. Hanggang ngayon hindi matunawan. Sumunod nun, October ay merong dated na October na audit memorandum ang Commission on Audit. Tapos meron silang October 3 na audit memorandum ang Commission on Audit. So sunod-sunod yun, nakita mo. Naglabas ng press release ang Makabayan, nag-defend kami ng budget namin, nagsalita si Zaldico, lumabas ang mga AOM ng COA, September, October. Kaya yan din yung rason. Nung nakita na namin at na-confirm namin doon sa audit memorandum ng COA na ito na yon, confirmation ng pag-atake. Kasi hindi pa kami confirmed doon sa unang tanggalin namin yung confidential funds sa OVP. Ang kumpirmasyon namin, noong nagba-budget hearing sila, at doon sa budget hearing, tinatanong nila, may AOM na ba? May AOM na ba? At nakita namin lumabas na. Yun yung confirmation namin na ito yung pag-atake. Kaya nung fourth quarter ng 2023, hindi na ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential funds. Kasi sabi ko sa kanila, kahit gaanong tamang gamit natin dyan, gagawan nila ng mali yan. Isi-set up mga kababayan. Kaya mas mabuting zero budget na para wala na silang makitang mga kababayan. Magamit na pang set up kay VP Sara. Putasin nila yan
at aatakihin tayo gamit ang confidential fund. At ang patutuo nito, kung makita ninyo, noong House hearing noong August 27, 90% ng mga tanong, confidential funds. Kahit na 2024 at 2025, wala ng confidential funds ang Office of the Vice President. So yan yung... Tapos ang usap-usapan ng mga kababayan, wala nang budget. Pangsahod na lang. Swerte na lang kung bibigyan ng pangsahod. Explanation ko, mahabang explanation ko, bakit pa tayo mag-question and answer para Pointless. atakihin ninyo ako? Tapos, alam naman nating lahat. Congressman Zaldico, Congressman Martin Romualdez lang ang Yan dapat ang panagutin, no? nagdidesisyon sa budget ng bayan. Madam Vice President, it seems na there's this great plan against you talaga to destroy you. And speaking The of great plan, kasi the during grand the budget plan. hearing po, may nagsabi kasi doon ng let's stick to our plan. And you Stick also to the called plan. that, person po. Can you po share about this po? Ano ba tong plan talaga nila during this budget hearing? Oo. Doon sa budget hearing na nangyari noong August 27, nakita nyo na, meron na silang nakahandang PowerPoint presentation, meron na silang nakahandang audiovisual PowerPoint pa. presentation, meron na silang nakahanda na script na binabasa. At yung isa pa nga na congresswoman na sabi niya, wala akong panahon, basta mahaba ito, hindi ko mabasa letter per letter. Pero kung makita mo, may nakahanda siya ng mga sagot May sa script. mga sinabi namin sa Commission on Audit. Legal points na sinabi namin sa Tapos yung mga kababayan nilabas sa Commission on Audit, wala pang pinal na desisyon. Inaltar nila ang investigation, mga kababayan. Commission on Audit. Bakit napakadelikado ng ginagawa na kinukuha ang mga dokumento ng hindi tapos at Ongoing hindi pa. final na audit. So kung makita mo, ganun yun, nakahanda sila. Makikita natin na let's stick to our plan at Stick atakihin to the natin plan. ito siya. Walang kinalaman sa kanyang Office of the Vice President 2025 budget proposal, kundi lahat ay may kinalaman sa confidential funds na matagal nang may kaso. 3 pa nga ang kaso sa Supreme Court. Supreme matagal Court. nang pinapa-audit nila at nagko-cooperate kami doon sa audit. Kaya Kung gusto talaga nitong mga kongresista, no, na matapos yan, i-pressure nila ang Supreme Court na tapusin at ang COA. Bilisan nyo, prioritize it. Hindi nila magawa, mga kababayan, dahil maagang maaabsuelto si Sara. Baka kasabot din ang COA, taga Supreme Court, at magbibigay lang ng desisyon after na matapos ng termino si Sara, dahil gagamitin kasi nila, mga kababayan, na propaganda itong confidential fund. Kaya makikita ninyo kung ulit-ulitin natin yung nangyari noong House budget hearing noong August 27. Meron At unang-unang talaga magtatanong, mga kababayan, no? Si Franz Castro, Makabayan Black, Raul Manuel. silang plano na gamitin yon para siraan ako. At hindi lang sila tumitigil dyan. Kung makita ninyo, ngayon naman nasa DepEd budget sila ng pagsira ng pangalan ko. Kahit wala akong Tapos, pinrame up pa si Sara, mga kababayan. Nag-insert sila ng napakaraming budget na classroom para sa kanilang at their own choice. Tapos sasabihin nila na hindi daw tinrabaho ni Sara dahil ganito, ganyan, incompetent. Hindi talaga ginalaw ni Sara, mga kababayan, dahil questionable ang pagkaka-insert nun. Kaya nagbitiw sa pwesto dahil hindi niya masikmura ang kurakutan dyan nalaman doon sa mga ng mga congressman, observations ng Commission on Audit. Sinasabi nila na kasalanan ni Inday Sara yan. At going back po dito sa budget hearing, Madam Vice President, kasi mukhang hindi talaga nagustuhan ng mga kongresista ang inyo pong naging sagot. At naglabas nga po sila ng kanilang statement. Iyakan ang mga congressman na buhaya, mga kababayan. Si Franz Castro, nagsabi siya rito nga daw ay posibleng ito ay isang impeachable offense. Ano pong reaction niyo dito? Hindi na bago ang Kapal usapin na ng mukha. pag-impeach sa akin. Kung babalik tayo nung nakaraang taon, ay nagsalita na si Franz Castro noong November 2023. Nagsabi na siya, ay pinag-uusapan namin ang impeachment ni Inday Sara. At nagbigay siya ng mga basehan doon sa ipa-file daw nila. Hindi na nila impeachment. ma-deny. Kaya tuloy-tuloy lang yan na pinag-uusapan openly dyan sa House of Representatives. Garapalan. Impeachment. At lagi nandyan sa gitna si Franz Castro,
sa Na isang convicted child abuser, mga kababayan. impeachment sa akin. Unang-una, walang misuse ng confidential funds, walang misuse ng funds ng Department of Education. Kaya ngayon, ay pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Kaya hindi bago yan na pinag-uusapan ang impeachment. Kasama yan sa plano nila laban sa... Stick to the plan. Kahit wala na sa hulog, mga kababayan, ipipilit talaga nila yan. Kagaya ng ginawa nilang pagtugis si Kibuloy, ginamit ang thousands of policemen, mga kababayan. Na-disrupt sa kanilang trabaho dahil sa tripping nila kay Kibuloy. Ganyan sila ka-obsess. Para masira ang kanilang kalaban, ganyan din ang gagawin nila kay Sara Duterte, mga kababayan. Naman po dito kasi isa sa plano daw po nila ay bigyan kayo ng 0 or 1 peso budget ang OVP. Mas mabuti! Kung sakaling mangyari. Piso! Tapos, sasabihin pa rin nila, mga kababayan, na ang kinurakot ni Sara ang piso. Grabing audit dyan. Yung 50 cents dito, confidential fund ito. Bawal yan. Nangyari po ito, ano ang maging... Sasabihin na, maski piso, mga kababayan. Narinig din namin na merong defunding, i-defund daw ang Office of the Vice President budget. Narinig din namin na posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice President. Tapos, sasabihin na nila, kinurakot ang piso. Handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Akala nyo walang mga si Sara? Mga willing mag-donate sa kanya? Pero hindi rin niya tatanggapin Ang sasabihin lang niya na, idiretso na lang natin sa taong bayan. Supported yan ng 32 million Filipinos and more ha? Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Alam naman namin na kapartiyan ng pag-atake. Kaya kami, tutuloy-tuloy lang din kami sa kailangan namin gawin para sa bayan. Madam Vice President, panghuli na lang po, sa kabila po ng nararanasan ninyo na pag-atake, kaliwat kanan, at ang kalagayan po ng ating bansa, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Unang-una mensahe ko sa ating mga kababayan, huwag silang magpadala sa ingay ng politika. Lalong-lalo na kapag ang ingay ang nanggagaling dito sa mainstream media, mga kababayan, at dito sa mga buhaya, mga politicians sa Kongreso ngayon. Nakikita natin sa kasaysayan, lagi talagang inaatake ang Vice President. Except nung last year, dahil last year, mga kababayan, baliktad. Si Lutang ang agresibo, di ba? Si Lutang ang laging umatake kay dating Pangulong Duterte. Hindi na nga siya pinapansin. Dahil siya yung tinitingnan ng mga tao na baka magiging sunod na presidente. So lahat ng mga gustong tumakbong presidente ay uunahin nila at atakihin talaga ang Vice President. Kaya wag sila Si Tulfo, hindi nila inatake. Di ba? padala sa Baka siya ang backup nila. ingay ng paninira at politika. Pangalawa, isa-isahin nila ang bawat papel sa budget ng 2023 at 2024 at 2025. At Hanggang pangatlo, 2028. kailangan magkaisa tayo na tumulong sa mga nangangailangan. Dumadami ang naghihirap ng mga pamilya. Dumadami correct. ang nakakaranas ng gutom. Ang ginagawa ngayon, concert. Nung nag-concert na naman kahapon, mga kababayan. Ang bagoong Pilipinas ni Marcos. Kaya kailangan tayo, kaya kami tutuloy din ang trabaho namin kahit walang budget. Dahil alam namin na yan yung pinaka-importante sa ngayon. Na matulungan yung mga kababayan natin na naghihirap at walang makain. Yan yung totoong problema ng bayan natin. Once again, ma'am, maraming salamat. Maraming salamat. Sa amin at nandito Ano masasabi niyo dito, mga kababayan, sa mga bagong pasabog na naman ni VP Inday Sara Duterte? Post your comments below. Sinagot na po ni VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, ang dahilan bakit binoycott niya etong budget deliberation sa Kongreso kanina. Dahil anya, pointless daw, mga kababayan. It's a futile exercise. Walang silbi. Ang paghiring-hiring dyan sa Senado, gayong ang budget naman ng gobyerno ay hawak lang ng 2 tao. Si Saldico daw, mga kababayan, at si Tamba. At alam naman natin kung sino ang handler nito, ha? Yung 2 ngagba sa taas, mga kababayan. Ang mag-asawang ngag-ngag. Kaya ang sabi po ni VP Inday, para saan pa? Panoorin po natin, ha?
Bakit po tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. 2 tao lang mga kababayan. At huling-huli po kanina mga kababayan ha, nadulas ang bunganga ng isang congressman na magtatanong daw sana siya pero wala daw dito ang kanyang target dahil ang target daw niya talaga mga kababayan ay si VP Sara. I have other questions here. And supposedly at this juncture, lahat na po ito ay directed po dun sa OVP. Target ang lumabas sa kanyang bunganga mga kababayan. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa, Sa utos ng 2 ngagba sa taas mga kababayan, babae at lalaking ngag-ngag. hawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Okay lang. Halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sige. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa 5 classroom billion. construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At Di ba yan ang kalakaran dyan sa Kongreso mga kababayan? Kunwari sila ang nagpatayo ng na mga classroom, yun pala, gusto ng cut, ayaw ni Sara. saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yun sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi Grabe no, ang kapal ng mukha. Humanda kayo, mga buhaya kayo kung maging presidente itong si Sara Duterte. Markado na kayo. Hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya Grabe no, hindi na kontento sa ayuda mga kababayan, 500 billion. Pati ito classroom ng mga estudyante, kinante. kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil Ginak up, mga kababayan. hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Kontrolado ng mga buhaya mga kababayan, tapos kung may kurakutan, ang mananagot dyan, si VP Sara. Palalabasin naman nila mga kababayan na kinurap ni Sara. Bakit hindi niya tinanong ni Francisca Castro ng mga ulol o Raulol Manuel? Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. Net, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. So Grabe, maiintindihan niyo, 'di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? Sila ang Dalawang tao masusunod. lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024, kung makikita niyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version, Tapos mga kababayan ha, walang alam dyan ang DepEd mga kababayan na mayroon palang ganyan na ipapatayo. Tapos, ang sinisisi nila ngayon mga kababayan na kulang daw sa effort sa pagpapatay ng classroom ito si Sara. Si Sara, dahil hindi yan inalaw ni Sara Dahil babalik yan sa kanya mga kababayan ng kagustuhan ng mga congressman ng pagtayo ng bilyon-bilyon na classroom daw worth. Tapos nanakawin lang. ng appropriations bill ay Kayo na lang ang mag-DepEd secretary. 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At Mahilig doon mag-jack sa up, 24 no? billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila
doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. Mas malaki kasi ang cut nila mga kababayan ang komisyon nila kapag newly built, kaysa sa repair lang, pakonti-konti lang yung repair Galing talaga nito mga mambubutas, mga magpaikot para maka-knockout ng pera. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom ay 1 billion. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya mga kababayan, ang daming sira-sirang mga kagamitan sa paaralan. Makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules. For sure mga kababayan, hindi ito bibigyang halaga ng mainstream media. Sa paano mag-classroom construction based on need, ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Parang sila na ang mga kababayan, naging DepEd Secretary. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion? Ng mga classroom construction. So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masosolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Hindi. Galing ba sa DepEd ang galing listahan sa mga congressman na in-touch doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos. Balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Kaya hindi ko na kailangan ng witness. Kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang BICAM. Tumanda kayo kapag si Sara na ang presidente. Nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Po at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa'yo. Evidence. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach. Pero wala silang ginawa mga kababayan, di ba? Kanina, 45 versus 3. 3 lang ang pro Sara Duterte mga kababayan, 45 ang anti. Ang listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Yan nga mga kababayan, sinisiraan nila na mabagal daw magpatay ng classroom si Sara. Ayaw ni Sara Etong mga pinipropose sa classroom ng mga kongresista mga kababayan, hindi yan nasa priority na mga nangangailangan talaga ng classroom at hindi niya kontrolado yan kung paano yan gagastusin. Malay mo, kakainin lang yan ng mga buhaya. Tapos siya ang mananagot. Siya ang makakasuhan ng pandarambong na naman. Ibibintang sa kanya. Mahilig pong mangbitag itong mga mga kababayan itong bangag administration. Binitag na siya sa confidential fund. Binigay man sa kanya yun ni Marcos in the first place, di ba? Ngayon, ginagamit na laban sa kanya. Sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. So, dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila. Markado na kayo, mga buhaya kayo. Ng DepEd. At isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Correct. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Si Tamba at si Zaldico na hawak naman ng kataas-taasang kabangagan mga kababayan. Ano pong masasabi niyo dito mga kababayan? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!